Hi, this is Liz Kalim and welcome to my channel. Today's video po, pag-uusapan po natin about sa e-travel at kung kailangan pa po ba ito sa airport, papasok at papalabas po ng Pilipinas. At ituturo ko rin po sa inyo kung paano gumawa ng e-travel QR code. Okay, so by the way guys, I'm a travel agent. Nagbubook po ako ng mga international and domestic flights, ferry, hotels, and mga tour package. Para po sa mga gusto mag-inquire, mag-message lang po sa aming Facebook page na Sanos Travel and Tour. And before we start, sasagutin po natin ang tanong ng client about sa e-travel. Okay, at ang sabi niya, kailangan pa ba ang e-travel pag uwi ng Pinas at pabalik? Papaano ang vaccine, kailangan din ba? Okay, so kailangan pa po ang e-travel pagka babalik po kayo ng Pilipinas at papaalis po ng Pilipinas. Okay, so yung iba po hindi na po hinahanapan ng e-travel, pero much better pa rin po na mag-register at gumawa pa rin po kayo ng e-travel QR code. Dahil yung iba po ay hinaharangan po sa immigration kapag wala po kayong nakaregister na e-travel. So, tulad ko po, hinarangan po ako sa immigration dahil wala po akong QR code ng e-travel. Okay? And about po sa vaccine, hindi na po kailangan yung vaccine. Kailangan na lang po is yung QR code ng e-travel po ninyo. Okay, so papaano ba gumawa ng e-travel account? So without further ado, let's start. Okay, so madali lang po mag-register dito sa e-travel. Pumunta lang po sa website ng e-travel. I-search na lang po ang www.etravel.gov.ph. Okay, so once na nandito na po kayo sa website ng e-travel, kung kayo po ay meron ng account sa e-travel, i-click nyo lang po ang sign in. At kung wala pa po kayong account sa e-travel, i-click nyo lang po itong sign in. And then, i-click po ang create an account. Okay, so dito po sa create an account, kailangan po active po ang inyong Gmail account dahil doon po sila magsisend or doon po isisend ang inyong QR code or ang OTP. Okay, so after nyo pong i-register ang inyong active Gmail account, isisend po sa email ninyo ang OTP. Okay, click continue. And then create your password. Okay, so after mag-create ng password, fill upan po itong form. Ilagay po ang inyong personal information. Okay, so first, take a photo. And then, ilagay po ang inyong Philippine passport or kung kayo po ay foreign passport holder. Okay, input your first name, last name, gender, date of birth, mobile number, citizenship, country of birth, passport number, passport issued country,
and passport issued date. Okay, so after ma-fill upon, i-click ang next. Okay, so next, dito naman po tayo sa permanent country of residence. Okay, input nyo lang po ang country, house number. Then, after ma-fill upon, i-click ang next. Okay, so i-double check po. Make sure po na tama ang mga information na nilagay nyo po dito sa e-travel form. And then after that, i-click ang submit. So next step, input po ninyo ang inyong travel details. Okay, so kung may kasama po kayong family member, anak, asawa, or parents, dito na rin po kayo magre-register sa form at hindi nyo na po kailangan na umulit-ulit. Okay, i-click nyo lang po itong for other family members. And then, kung wala naman, mag-proceed na po kayo. Ilagay lang po ang air or by sea. And then, kung kayo po ay papasok ng Pilipinas, i-click nyo lang po ang arrival. At kung kayo naman po ay papalabas ng Pilipinas, i-click nyo lang po ang departure. And then, after that, click continue. Okay, next. Dito naman po tayo sa new travel declaration. Okay, so ito po yung nabago sa e-travel, ang kanilang declaration form. Okay, so kung dati po kasi doon sa mismong eroplano ay sinusulat pa po ang info ng inyong flight details. Pero ngayon po dito sa e-travel, dito nyo na po ilalagay ang inyong flight details. Okay, so for travel details, click ang occupation, purpose of travel, travel type, destination upon arrival in the Philippines, and then flight information. Okay, so sa flight information, name of airlines, flight number, country of origin, airport of origin, and then date of departure, airport of destination, and date of arrival. Okay, so dito po sa transit, kailangan nyo rin pong ilagay yung details ng inyong connecting flight. And then, after nyo pong ma-fill upan itong travel declaration, i-click po ang next. At andito na po tayo sa health declaration. Sagutin nyo lang po ito ng yes or no. And then, i-click ang next. Okay, next, Philippine Custom Declaration. After nyo po itong basahin, i-click lang po ang yes or no. Okay, next, Custom Declaration. Kung kayo po ay may kasamang bumiyahe, i-input nyo na rin po ang kanilang travel details dito sa form. And then, after sagutan, i-click lang ang next. General Declaration. Sagutin nyo lamang din po itong form na to ng yes or no. And then, after that, i-click ang next. Okay, at ang panghuli ay ang inyong mga photo at signature. Okay, so ito rin po yung bagong update
ng form dito sa e-travel. Okay, so kung dati po wala po ito, ngayon kailangan nyo na pong i-input ang inyong mga photo at signature. And then after that, i-click ang next. And after sagutan lahat ng form, make sure po na i-double check ninyo ang inyong mga details na nilagay po dito sa form. Okay, so once done, mag-a-appear na po ang inyong e-travel QR code. I-screenshot nyo lamang po ito at i-save sa inyong mga photo or gallery. Okay, so after nyo pong makapag-register sa e-travel, ihanda nyo na po ang inyong QR code at hahanapin din po ito sa airport. Kailangan po 3 days before ay nakapag-register na po kayo sa e-travel. At kung may katanungan pa po kayo regarding on this topic, don't hesitate po na mag-comment sa ating comment section. And again, kung naghahanap po kayo ng mga promo flights, mag-direct message lang po kayo sa aming Facebook page na Sanos Travel and Tour. At kung nagustuhan niyo po itong topic natin, please don't forget to like and subscribe po sa aking YouTube channel. And once again, this is Liz Kalim. Thank you for watching. God bless and see you on my next vlog. It's not a game, it's a rich thing.